Magandang araw mga bata! Sa araw na ito ay may bago tayong aralin sa MAPE Health 5 Quarter 4 Week 5 to 8 na may paksang pangunang lunas para sa mga karaniwang pinsala at kondisyon. Nakaranas ka na bang balingoy-nguyi? Ano ang ginawa mo? Masdan ang larawan. Ang balingoy-ngoy o pagdugo ng ilong ay isa lamang sa mga sakuna at karamdaman na walang pinipiling panahon at lugar. Maaaring mangyari ang mga ito kanino man, saan man. Maaari din itong mangyari na ikaw ay nag-iisa at walang maaasahang panandaliang tulong kundi ang iyong sarili. Kaya marapat lamang na mayroon kang alam sa paglalapat ng pangunang lunas upang maisalba mo ang iyong sarili at ang iba. Napakahalaga ng mayroon kang alam sa ganitong mga sitwasyon. Karaniwang pinsala o sakuna at pangunang lunas. Una, balingoy-ngoy o nosebleed sa Ingles. Umupo ng tuwid at iyuko ng bahagya paharap ang ulo at pisilin ang malambot na bahagi ng ilong sa ibaba ng bony bridge. Kailangang nakabuka ang bibig upang makahinga ang biktima. Kapag hindi tumigil ang pagdurugo pagkatapos ng 20 minuto, maglagay ng malamig na panyo o bimpo, hold compress, sa noo at sa nose bridge. Kapag hindi pa rin tumigil ang pagdurugo, dalhin ng biktima sa doktor. Ikalawa, kagat ng insekto or insect bite sa Ingles. Hugasan ang bahaging nakagat ng insekto ng sabon at tubig. Maaari ding gamitin ang alcohol, suka, katas ng kalamansi o lemon. Ang bawang ay maaari ring ituskus sa bahaging nakagat. Tanggalin ang anumang karayom o tusok na dala ng insekto. At pagkatapos ay muli itong hugasan. Kung nagsisimulang magkaroon ng allergic reactions, talian ang bahaging nakagat upang huwag kumalat ang lason at itakbo agad sa ospital. Kung ang kagat ay galing sa gagamba o alakdan, ihiga ang biktima. Siguraduhin na ang bahaging nakagat ay mas mababa kaysa posisyon ng puso. Ikatlo, sugat or wound sa Ingles. Hugasan ang sugat gamit ng sabon at tubig. Gumamit ng sterilized scissors kapag nililinisan ang ilalim ng sugat. Huwag itong lagyan ng alcohol, iodine or mertiolate ng direkta sa nakabukang sugat pang di maapektuhan ang laman. Linisin ang sugat gamit ang hydrogen peroxide. Iwasang maglagay ng antibiotic, cream o ointment kapag hindi pa nalilinisang mabuti ang sugat. Narito ang paraan ng pagdiin ng sugat. Una, direktang diinan ng sugat sa pamamagitan ng gasa o malapad na panyo. Ikalawa, kung ang pulso ang nagdurugo, epektibo ang pagtataas nito sa posisyong mas mataas sa puso at matapos nito ay ang pagdiin sa sugat. Ikatlo, kung labis ang pagdurugo mula sa malaking sugat, kasabay ng paglabas ng dugo sa pagpintig ng puso, ang direktang pagdiin ay maaaring di pa rin maging sapat para matigil ang pagdurugo. Idiin ang mga daliri sa malaking ugat sa posisyong mas malapit sa puso kaysa mismong sugat. Ika-4, kagat ng hayop, gaya ng aso at pusa.
Piglet animal bite. Rabies ang nakukuha ng biktima sa kagat ng aso at pusa. Ang rabies ay dulot ng virus na may malalang epekto sa central nervous system. Nagmumula ang virus sa kagat at laway ng isang hayop na tagapagdala ng rabies. Bawat dadapuan ng rabies ay tiyak na kamatayan ang sasapitin kung hindi mabibigyan ng agarang lunas. Kung may malay ang pasyente, tanungin kung saang bahagi siya nakagat. Kung walang malay, hanapin ang bakas ng kagat. Ikalawa, linising mabuti ang sugat gamit ang tubig at sabon. Paduguin ang sugat mula sa kagat ng hayop. Gawin ito habang hinuhugasan ang bahaging nakagat. Pahiran ito ng alcohol o anumang gamot pansugat. Ikatlo, ikonsulta kaagad ang pangyayari sa doktor. Ikalima, kagat ng ahas o snake bite. Panatilihing nakaupo at iwasang maigalaw ng biktima ang kanyang katawan upang maiwasan ang mabilisang pagkalat ng lason. Paupuin ang biktima sa pwestong ang bahaging nakagat ay mababa sa posisyon ng puso. Gapulgada kapag namaga ang sugat. Gawin ito ng may lapat at maginhawa, ngunit maluwang ng bahagya na maaaring ipasok ang isang daliri sa loob. Gumamit ng korbata, sinturon, telang mahaba o lubid sa pagtali sa bandang braso o binti na may 4 hanggang 6 na pulgada sa itaas ang sugat. Kung may snake bite kit, gamitin ng extractor upang makapagtanggal ng mas maraming kamandal. Sundan ang direksyon na nakasulat sa kit. Maging maingat subalit mabilis. Hanggang 35% ng kamandag ay maaaring matanggal kung gagamitin ang extractor sa loob ng unang 5 minuto matapos makagat ng ahas. Pigain ang sugat upang matanggal ang kamandag hanggat makakaya ng biktima kung walang snake bite kit. Ang kamandag ng ahas ay maaari ding sipsipin ng taong walang bukas na sugat o hiwa sa loob at labas ng kanyang bibig. Habang sinisipsip, ibuga ang kamandag palabas at pagkatapos ay linising mabuti ang bibig na sumipsip ng kamandag. Pagkatapos tanggalin ng kamandag, hugasan ang bahaging nakagat ng sabon at maligamgam na tubig. Dalhin ang biktima sa doktor para sa katiyakang kagalingan. Ika-6, paso o lapnos. Bahagyang paso o yung tinatawag nating first degree burn. Pahiran o ilubog sa malamig na tubig o padaanan ng malamig na tubig galing sa gripo, 15 hanggang 20 minuto. Kapag may burn ointment, pahiran ang bahaging na paso. At kung wala naman ay balutan ng ilang piraso ng bahaging gitnang katawan ng saging. Paso na nagiging sanhi ng paltos o yung tinatawag nating second degree burn. Huwag paputukin ang paltos. Kung pumutok ito ng pusa, ay maingat na hugasan sa sabon at malinis na tubig. Balutan ng maluwag na tela o bandage upang maiwasang malagyan ng alikabok at hindi madapuan ng insekto. Dalhin sa klinika ang biktima. Matinding paso o yung tinatawag nating third degree burn. Kapag may mga damit na nakatakip sa matinding paso, alisin ito. Kapag ang tela ay nakadikit sa napasong bahagi, basain ito ng pinakuloang tubig na pinalamig.
Dapat uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang pagkatulala at pagkawala ng likido ng katawan mula sa kumakatas na paso. Ikapito, pagkalason sa pagkain o food poison. Uminom ng maraming fluid gaya ng sabaw, tubig o juice. Uminom ng oral rehydrating solution o yung tinatawag nating ORS kapag madalas ang pagdumi. Pwedeng gumawa nito sa pamamagitan ng paghalo ng 2 kutsarita ng asukal at 1/4 na kutsarita ng asin sa isang basong tubig. Huwag uminom ng gamot na kontra diarrhea kung hindi madalas ang pagdumi. Kumain ng paunti-unting malambot at madaling matunaw na pagkain, kung kaya na, para hindi mabigla ang tiyan. Iwasang kumain ng dairy products, maanghang at mamantikang pagkain. Dalhin sa ospital kung hindi pa humupa ang sintomas. Ikawalo, kawalang malay. Paupuin ang biktima sa silya at ibaba ang ulo sa pagitan ng mga tuhod. Pahigain na ang ulo ay mas mababa kaysa kinalalagyan ng mga paa. Ito ay upang padaluyin ang dugo sa ulo. Suriin ang pulso at ang paghinga kung malakas. Kung ang paghinga ay mabilis at malakas ang pulso, kumuha ng supot ng papel o plastic na may sapat na laki upang dito pahingahin ang pasyente. Kung hindi magkamalay sa loob ng 15 hanggang 20 minuto, dalhin agad sa pinakamalapit na pagamutan. Ika-9, pinsalang musculoskeletal. Pilay o yung tinatawag nating sprain. Itaas ang napinsalang bahagi sa maayos at komportableng posisyon at lagyan ng malamig na pantapal, cold compress, o yelong nababalot sa damit 3 beses maghapon. Pagkatapos ng ilang araw, maligamgam namang pantapal o yung warm compress ang ilagay hanggang sa mawala ang pamamaga. Kung namamaga pa rin, dalhin sa ospital para sa x-ray upang matignan ng maayos ang pilay. Pulikat or muscle cramps. Pahingahin ang bahagi ng katawan na may pulikat. Ihinto ang ginagawa na naging sanhi ng labis na paggamit ng kalamnan at pagtigil sa isang posisyon sa matagal na panahon. Marahang unatin at masahihin ang namamanhid na kalamnan hanggang sa ito ay mawala. Ilagay ang cold pack sa bahaging may pulikat upang ma-relax ang naninigas na kalamnan. Iunat ng madalas ang binti, uminom ng maraming tubig at kumain ng pagkain mayaman sa potassium. Pagkabali ng buto o pagkatanggal ng buto sa kinalalagyan o yung tinatawag nating dislocation. Iwasang galawin sa kinalalagyan ang napinsala. Buhatin na lamang ang biktima kapag maayos na ang pagkakapwesto sa stretcher patungong sasakyan o ambulansya. Isugod ang pasyente sa malapit na ospital. Dumako na tayo sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa. A. Tingnan ang bawat larawan. Piliin ang titik ng tamang lunas mula sa haning B para sa pinsala sa haning A. Isulat ang tamang sagot sa kahon. A. Paglalagay ng benda sa napinsalang bahagi upang maampat ang pagdurgo. B. Pagpapaupo sa biktima na ang ulo ay bahagyang nakayuko kasabay ng pagkisil sa malambot na parte ng ilong. C.
pag-alis ng naiutusok ng insekto at paglilinis at paglalapat ng malamig na compress. D. Pagtali sa itaas na bahagi ng nakagat upang di kumalat ang lason. Narito naman ang mga pinsala. Una, balingoy-ngoy. Ikalawa, kagat ng putakte. Ikatlo, kagat ng ahas. Ikaapat, sugat. I-pause ang video upang bigyan daan ang iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang mga kasagutan. Sa unang bilang, B. Pagpapaupo sa biktima ng ulo ay bahagyang nakayuko kasabay ng pagpisil sa malambot na parte ng ilong. Sa ikalawang bilang, kapag ikaw ay nakagat ng putakte, C. Pag-aalis ng naiwang tusok ng insekto at paglilinis at paglalapat ng malamig na compress. Ikatlo, kagat ng ahas. D. Pagtali sa itaas na bahagi ng nakagat upang di kumalat ang laso. Ikaapat, sugat. A. Paglalagay ng benda sa napinsalang bahagi upang maampat ang pagdurugo. Sana'y nakakuha ka ng 4 na punto. D. Punan ang organizer ng mga dapat mong gawin na nagpapakita ng pangunang lunas sa mga sumusunod na pinsala. Balingoy-ngoy, kagat ng aso o pusa, sugat o wound. Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Tayo ay magwasto. Narito ang halimbawang sagot. Sa balingoy-ngoy, una, umupo ng tuwid at iyuko ng bahagya paharap ang ulo. Ikalawa, pisili ng malambot na bahagi ng ilong sa ibaba ng bony bridge. Ikatlo, kapag hindi tumigil ang pagdurugo pagkatapos ng 20 minuto, maglagay ng malamig na panyo o bipo, cold compress sa noo at sa nose bridge. Para sa kagat ng aso o pusa, una, linisang mabuti ang sugat gamit ang tubig at sabon. Ikalawa, paduguin ang sugat mula sa kagat ng aso. Ikatlo, pahiran ito ng alcohol o anumang gamot pansugat. Sa sugat or wound, una, hugasan ng sugat gamit ang sabon at tubig. Ikalawa, linisan ng sugat gamit ang hydrogen peroxide. Ikatlo, idiin ang mga daliri sa malaking ugat sa posisyong mas malapit sa puso kaysa mismong sugat kung labis ang pagdurugo. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Pumili ng isa sa mga sumusunod na pinsala na nabanggit sa itaas. Mag-record o mag-video ng lunas na nararapat mong gawin. Ipasa ang iyong ginawa sa Google. Narito ang rubrics para sa iyong pagmamarka. Gawain sa pagkatuto bilang 3. A. Lumikha ng awit na nagpapaliwanag o nagpapakita ng pangunang lunas sa isa sa mga sumusunod na pinsala. Narito ang rubrics para sa iyong pagmamarka. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Alam ba ninyo ang awiting Who lets the dog out? Who? Who? Ayan. So kayo na ang bahalang awitin ang halimbawang sagot. Gawain sa pagkatuto bilang 3. B. Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon. Sagutin ang tanong sa paraang patalata. Una, naglalaro sina Tom at Jerry. Napansin ni Tom na nagdurugo ang ilong ni Jerry.
ano ang dapat niyang gawin. Ikalawa, namimitas ng bayabas sa parang sina Baby at Ruth. Biglang nakarinig ng palahaw si Baby sa di kalayuan. Agad niyang pinuntahan si Ruth. Nakagat pala ito ng putakti. Kung ikaw si Baby, ano ang iyong gagawin? Paano mo lalapatan pangunang lunas si Ruth? Ikatlo, bibili kayo ng iyong kapatid sa tindahan malapit sa kanto ng inyong bahay. Nagmamadali ka dahil kailangan na ito ng iyong nanay. Sa inyong pagtakbo, di nyo namalayan na may humahabol pala sa inyong aso. Sinakmal nito ang kita ng iyong kapatid. Paano ka makatutulong sa sitwasyong ito? Anong pangunang lunas ang kailangan mong gawin? I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Sa unang bilang, paupuin, tuwid at iyuko ng bahagya paharap ang ulo ni Jerry. Pisili ng malambot na bahagi ng ilong sa ibaba ng bony bridge. Sa ikalawang bilang, ito ba ang iyong isinagot? Hugasan ang bahagi na kagat ng insekto ng sabon at tubig. Maaari ding gamitin ang alcohol, suka, katas ng kalamansi o lemon. Ang bawang ay maaari ring itustos sa bahaging nakagat. Tanggalin ang anumang karayom o tusok na dala ng insekto at pagkatapos ay muli itong hugasan. Sa ikatlong bilang, ito ba ang iyong isinagot? Linisang mabuti ang sugat gamit ang tubig at sabon. Paduguin ang sugat mula sa kagat ng hayop. Sabihin sa magulang upang madala agad sa doktor. Narito ang rubrics para sa iyong pagmamarka. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Ano ang gagawin mo? Sa tulong ng iyong kasamahan sa bahay, magkaroon ng isang munting palabas na nagpapakita ng pangunang lunas sa mga pinsala o kondisyon na nakasulat sa kahon. I-record ang gagawing tula-dulaan at humanda sa pagpapakita sa GC. Una or A, pagkalasos or food poison. B, pagkapilay or bone dislocation. C, kawalang malay. D, third-degree burn. I-pause ang video ang bigyan daan ng iyong pagsagot. Narito ang rubrics para sa iyong pagmamarka. Gawain sa pagkatuto bilang 5. A. Sumulat ng isang talata na nagpapakita ng pangunang lunas sa mga sumusunod na pinsala o kondisyon. Isulat sa linyang inihanda ang iyong sagot. Una, kagat ng ahas. Ikalawa, suga. Ikatlo, balingoy-ngoy. I-pause ang video upang bigyan daan ang iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Kagat ng ahas. Pigain ang sugat upang matanggal ang kamandag hanggat makakaya ng biktima. Kung walang snake bite kit, ang kamandag ng ahas ay maaari ding sipsipin ng taong walang sugat na bukas ng hiwa sa loob at labas ng kanyang bibig. Habang sinisipsip, ibuga ang kamandag palabas at pagkatapos ay linising mabuti ang loob ng bibig nang sumipsip ng kamandag. Sugat. Sa paglilinis ng sugat, gumamit ng hydrogen peroxide. Huwag lagyan ng alcohol, patak ng iodine o mertiolate ng direkta sa nakabukang sugat upang maiwasang mapinsala ang laman at mapadali ang pagpapagaling ng sugat. Iwasang maglagay ng antibiotic, cream o ointment kapag hindi pa nalilinisan ng mabuti ang sugat.
Balingoy-ngoy. Paupuin ng tuwid at iyuko ng bahagya paharap ang ulo at pisilin ang malambot na bahagi ng ilong sa ibaba ng bony bridge. Kailangang nakabuka ang bibig kapag ang pagdurugo ay hindi huminto pagkatapos ng 20 minuto. Maglagay ng malamig na panyo o bimpo o yung cold compress sa noo at nose bridge. Kapag hindi pa rin huminto ang pagdurugo sa 2 beses na pagbibigay ng pangunang lunas, dalhin kaagad ang biktima sa doktor o emergency room. Narito ang rubrics para sa iyong pagmamusta. Gawain sa pagkatuto bilang 5. B. Pagsunod-sunurin ang mga dapat mong gawin sa pangunang lunas sa balingoy-ngoy. Lagyan ito ng bilang 1 hanggang 4. Magpatingin sa ospital. Pisilin ng sumara ang ilong. Gamitin ang hinlalaki at pintuturo para isara ang ilong ng 5 hanggang 10 minuto. Huminga mula sa bibig. Ang pagsisil na ito ay nagbibigay ng presyon sa dumudugong parte ng ilong na patigilin ang pagdurugo nito. Umupo ng tuwid at sumandal paharap. Ang pag-upo ng tuwid ay nakakabawas sa blood pressure sa mga ugat ng iyong ilong. Ang pagsandal naman paharap ay makakaiwas na malunok ang dugo na magdulot ng notasyon sa tiyan. Iwasang mangulangot at suminga sa ilong upang hindi na umulit ang pagdurugo ng ilong. Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Tayo ay magwasto. Narito ang mga kasagutan. Una, umupo ng tuwid at sumandal paharap. Ang pag-upo ng tuwid ay nakakabawas sa blood pressure sa mga ugat ng iyong ilong. Ang pagsandal naman paharap ay makakaiwas na malunok ang dugo na magdulot ng notasyon sa tiyan. Ang ikalawa, pisilin ng sumara ang ilong. Gamitin ang hinlalaki at hintuturo para isara ang ilong ng 5 hanggang 10 minuto. Huminga mula sa bibig. Ang pagsisil na ito ay nagbibigay ng presyon sa dumudugong parte ng ilong na patigilin ang pagdurugo nito. Ikatlo, magpatingin sa ospital. Ika-4, iwasang mangulangot at suminga sa ilong upang hindi na umibig ang pagdurugo ng ilong. Pagninilay. Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt. Naunawaan ko na blank, nababatid ko na blank, kailangan kong higit pang matutunan ang tungkol sa blank. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Nauunawaan ko na napakahalaga na may kaalaman ng bawat isa sa paglapat ng pangunang lunas sa iba't ibang pinsala o kondisyon upang makasagip ng maraming buhay. Nababatid ko na ang pangunang lunas o first aid ay ang pagbibigay ng agarang tulong, kalinga o pangangalaga sa taong napinsala ng anumang sakuna o karamdaman. Kailangan kong higit pang matutunan ang tungkol sa pinsala o kondisyon ang dapat lapatan ng tinutukoy na pangunang lunas. At yan, nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana'y marami kang natutunan. Please click on like, share, and subscribe button. Also the notification bell so you won't miss any of my videos. Thank you!